Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Higit sa lahat ay sa Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ang Diyos po natin ay tapat at mabuti. Salamat sa Panginoon. Ang atin pong live devotion sa umaga pong ito, pag-aaral ng salita ng Diyos ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Calaka, District 9, sa pangunguna po ng amin pong District Supervisor, Pastor Luis Bailon. At purihin po ang Diyos, ang Ama ng atin pong Panginoong Jesucristo na siyang nagkaloob ng pinakamahalaga sa Kanya. Pinagkaloob niya yon para sa atin ng mga walang halaga, hindi karapat-dapat, walang iba kundi ang buhay ng atin pong Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon, napakabuti po ng ating Diyos at isang napakalaking pribilehiyo at kagalakan sa buhay po namin na gamitin ng Panginoon sa umaga pong ito para sa pagbabahagi po ng salita po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos na buhay. Bago po yon, tayo po munang lahat ay manalangin at magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo, Panginoon. Pinapasalamatan po namin kayo na patuloy na gumagawa at kumikilos sa amin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Haring David. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ang inyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa umaga pong ito. Hallelujah, kayo po ang patuloy naming pinaparangalan. Salamat po sa kabila ng hindi kami karapat dapat sa inyo pong harapan. Panginoon, ay patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon upang makalapit po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Minsan pa, patawarin nyo po kami, O Diyos. Anumang bagay na nakikita nyo po sa aming karumihan, tuloy nyo po kaming linisin at hayaan po ninyo na malaya po kayong kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa po sa amin, sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig, Panginoon, sa umaga pong ito. At saan man sulok ng mundo makarating ang live po na ito, taglayin po ang inyo pong pagsama, Panginoon, at ang kapangyarihan nyo ang kumilos, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa po, O Diyos. Salamat po, pagpalain po ninyo ang inyo pong mga salita sa umaga pong ito. Sa inyo po ang papuri, punuin nyo kami ng karunungan, kaalaman, Holy Spirit. Kayo po ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, sa inyo po ang parangal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan sa inyo pong mga harapan ay makipagbukas po tayo sa aklat po ng Mangangaral, Ecclesiastes chapter 12 sa verse 13 hanggang verse 14. Inuulit ko po, isang mapagpalang umaga po sa aklat po ng Mangangaral, Ecclesiastes sa chapter 12 verse 13 hanggang sa verse 14. Akin pong babasahin at ang sabi po dito, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Verse 14 po, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Purihin po ang salita po ng Panginoon. Sa buhay po na ito, ay marami po tayong mga bagay na pinaghahandaan. Kapag meron po tayong nabalitaan na dilubyo o sakuna na maaaring dumating, ay meron tayong mga tinatawag na paghahanda. Pag merong bagyo, malayo pa lang, hindi pa pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, yung tinatawag na PAR. Malayo pa lang yung bagyo, ang bawat isa po sa atin ay meron ng ginagawang mga paghahanda. At ganun po tayo tumugon doon sa mga bagay na paparating pa lang sa buhay po natin, na alam natin na malaki yung magiging epekto sa
buhay po natin sa mundong ito. Ngayon, sa umaga pong ito, sang-ayon po sa sumulat po ng mangangaral ni Solomon. Siya po ang pinaniniwalaan, si Haring Solomon, na sa huling tagpo ng kanyang buhay ay naisulat niya po itong aklat po ng mangangaral. At sang-ayon po sa kanya, ng sumulat ng mangangaral, ay meron napakahalagang mangyayari sa hinaharap na nararapat na paghandaan ng bawat isa po sa atin, lalo na po tayo ng mga mananampalataya. Kinakailangan itong napakahalagang mangyayari sa hinaharap na ito ay paghandaan po ng lahat po ng tao. At ito po ay yung tinatawag na araw po ng paghuhukom, yung judgment. Kinakailangan ang lahat po ng tao ay maging handa sa araw po ng paghuhukom. At alam naman po natin sa Biblia, sa salita po ng Panginoon ay meron pong tinatawag na Great White Throne Judgment, na kung saan yung lahat ng tao na binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito ay haharap sa Diyos para kanyang hatulan sa lahat ng kanya pong ginawa, mabuti man ito o masama. At wala pong hindi kasali o walang hindi kasama dun sa araw po ng paghukom. Lahat po tayo ay hahatulan ng Diyos, mabuti man o masama yung atin pong mga ginawa. Wala pong hindi kasali, walang hindi kasama sa araw po ng paghuhukom. At alam naman po natin, kapag lilitisin ang isang tao, ay hindi po yun madali. Amen po ba? Hindi po madali na tayo po ay nililitis dahil ihahayag ng Diyos yung atin pong mga pagkakasala. At halimbawa na lang, sa tao, merong mga tao na kapag umaharap sa hukuman ng tao, ay yung iba nagkakasakit. Patunay lang na hindi po talaga madali kapag ikaw po ay haharap sa isang hukuman at ikaw ay lilitisin dahil mahayag kung ano yung pangit o masamang ginawa mo. Sa araw po ng paghuhukom, wala pong makapagtatago sa Diyos. Lahat po ng bagay na ginawa natin ng lihim, na animo, akala po natin ay walang nakakita sa atin, pero ang totoo ay hayag lahat ng bagay sa Panginoon. Ang sabi dun sa atin pong binasa sa aklat po ng mangangaral, dun sa verse 14 ng chapter 12, ang sabi dito, sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, tayong lahat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Maging yung atin pong mga mabubuting gawa na isinagawa at hinakbangan sa buhay po na ito, nung tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, lahat tayo mayroong pagnanasa na gumawa ng mabuti. At maging yung atin pong mga gawang mabuti, ang sabi dito, maging yung mabuting gawa ay hahatulan po ng Diyos. At bakit niya hatulan yon? Dahil titingnan niya kung ano yung motibo natin, kung bakit natin ginagawa yung mabuting bagay na atin pong hinahakbangan. Ang sabi po ng Hebreo, chapter 4 verse 13, dito po nakasulat, ang sabi po, walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Kung meron man tayo na mga nagawang hindi maganda, na walang nakakita sa atin, iniisip natin na walang nakakita sa atin, at itinutuloy-tuloy natin yung paggawa ng hindi maganda kasi akala natin hindi tayo mananagot, wala tayong pananagutan. Pero ang totoo, sa harap ng isang buhay na Diyos na siyang sumasa lahat ng dako, nakikita niya ang lahat ng bagay, hayag ang lahat ng bagay po sa Kanya, tayo pong lahat ay hahatulan ng Diyos at wala po tayong maitatago sa Panginoon.
meron pong binabanggit sa Revelation chapter 20 sa verse 14. Sisimulan ko sa 14 hanggang verse 15. Ang sabi, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon sa kamatayan, ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Isa po ang tinitiyak ng salita po ng Panginoon. Itatapon po ng Diyos sa naglalagablab na apoy at asupre yung mga tao na ang pangalan ay hindi po nakasulat sa aklat po ng buhay. At sino yung mga yon? Yun po yung mga tao na kung saan ay hindi sumampalataya sa Panginoon. Yun po yung mga tao na kung saan hindi lang basta sumampalataya, kundi meron din namang mga mananampalataya na itatapon doon. Bakit? Kasi hindi po sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Alam po natin yan. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23 ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yaon lamang ng mga sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. At ang sabi ng aklat po ng Awit chapter 9, atin pong buksan sa verse 7, chapter 9 verse 7. Ang sabi po dito, ngunit kayo, Panginoon, ay maghahari magpakailanman at handa na ang inyong trono para sa paghatol. So binabanggit po dito na ang ating Panginoon ay maghahari magpakailan paman at yung kanyang paghahari ay meron pong trono. At yung trono na yon, mga kapatid ko po sa Panginoon, ay nakahanda na po para sa paghatol o paghuhukom sa buhay ng bawat isa po sa atin na binigyan po ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. At to be specific, sino po yung mga taong itatapon doon sa dagat-dagatang apoy, hahatulan ng Diyos? Nakasulat po yan sa Revelation chapter 21 verse 8. Basahin nga po natin sa aklat po ng Revelation o pahayag 21 sa talata pong 8. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po yung mga katangian ng mga taong nabuhay sa mundong ito na sa araw ng paghuhukom, matapos na hukuman ng Diyos, ay itatapon po sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na yun po yung ikalawang kamatayan. Ngayon po, ano po yung atin pong nararapat na gawin na paghahanda bago po sumapit ito pong araw po ng paghuhukom na binabanggit po dito po sa mga ngaral sa chapter 12 sa verse 14. Ang akin pong nakita, halos 38 beses na binanggit sa mga ngaral, sa aklat po ng mga ngaral, 38 times binanggit po yung salitang walang kabuluhan. At sa makatuwid, bago sa araw po ng paghuhukom, tayo na mga nabubuhay po sa mundong ito, ay ituring po natin na ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Nuulit ko po, tayo na mga taong binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundo pong ito, bago sumapit na tayo po ay hatulan ng Diyos o yung araw po ng paghuhukom, ituring po natin na ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. At kapag sinabi pong walang kabuluhan, hindi po naman ibig sabihin yan ay itatapon na po natin. O yung mga gamit natin sa bahay o yung mga bagay na meron tayo ay itatapon na natin. Hindi po ganon. Kapag sinabi pong walang kabuluhan,
ay galing po yan sa salitang Hebro na Hebel, na ang ibig sabihin po, may kahulugan po siya sa English na vapor o breath. Sa Tagalog po ay hininga o pwedeng hamog, usok, na kung saan yung mga bagay na yon ay napakabilis mawala, lumilipas. Sa makatuwid, kapag sinabi pong ituring natin na walang kabuluhan ang lahat po ng bagay, ang ibig sabihin po nun ay ituring po natin at tanggapin po natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, Hebel, ay lilipas po yon. Hindi po pang walang hanggan ang mga bagay sa mundo pong ito. Yun po yung dapat po natin gawin. Bago po sa araw po ng paghukom, ang kinakailangan po natin gawin ay ituring natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, tanggapin po natin ito, na lahat po ng bagay sa mundong ito, lahat ng pinapahalagahan po ng tao, ano man pong kayamanan yan, ano man pong mga material na bagay yan, maging ang buhay po ng tao, ay lilipas at hindi po mananatili sa mundo pong ito. At kapag, alam niyo po, kapag meron tayong ganong kaisipan na ang lahat po ng bagay ay lilipas at hindi mananatili, magbubunga po sa atin yan na mas pahalagahan natin yung mga bagay na mananatili. Mas papahalagahan natin ang Panginoon. Mas papahalagahan natin ang Diyos sa buhay po natin dahil siya po ang mananatili. Mananatili ang Diyos sa buhay po natin. Yun po yung maitutulong po sa atin ng isang bagay po na yon. Ang sabi po ng unang Korinto, basahin po natin sa chapter 7 verse 31. Sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 7, sa talatang 31. Sabi po ng salita po ng Panginoon, ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Yan po ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Yung mga bagay daw po na ginagamit natin sa mundong ito, huwag tayong mawili, huwag tayong malibang, huwag natin isipin na yung buhay natin ay iikot lang sa mundong ito o iikot dun sa mga bagay ng mundong ito. Bakit po? Dahil sinabi po dito na ang lahat po ng iyon, ang mga bagay na iyon ay lilipas o maging ang mundong ito ay lilipas. Meron pong sinabi po si Apostol Juan sa aklat po ng unang Juan, kabanata 2 sa talatang 15 hanggang 17. Ito po ang sabi, 1 John chapter 2, verse 15 hanggang verse 17. Ang sabi po, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sa 16 po, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, yung lust of the flesh, pagnanasa ng nakikita ng mata, lust of the eye, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. At bakit ayaw po ng Panginoon na pahalagahan natin yung mga bagay ng mundong ito? Verse 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, walang kabuluhan, hebel, lilipas. At ang sabi, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung dapat nating pagsikapan. Sa halip na pahalagahan natin yung mga bagay sa mundong ito, sa halip na ubusin natin yung oras natin sa mundong ito sa mga bagay na walang kabuluhan, mas ituon po natin yung atin pong isipan, mas italima natin yung ating pong buhay sa pagsunod, italaga natin yung ating buhay sa pagsasagawa ng kalooban po ng Diyos sa lahat ng tagpo ng buhay po natin. Bakit po? Dahil yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, siya lang yung mananatili. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Meron din pong binabanggit si Santiago. Sahin po natin sa aklat po ng Santiago, chapter 4,
sa verse 13 hanggang verse 14. Ang sabi po dito, "Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki." Pero sa verse 14, "Sa katunayan, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, vapor, lilipas, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos." Yung buhay po ng tao, yung buhay po natin, hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo, mananatili pa tayo sa mundong ito. At inihalin tulad ni Santiago yung buhay ng tao sa isang hamog na lumilitaw pero napakabilis pong mawala, at ganun po yung buhay ng bawat isa po sa atin. Sa chapter 1 po, meron pa rin binanggit si Santiago po dito. Basahin din po natin. Sa verse 10, sabi po, "Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos, dahil lilipas sila katulad ng bulaklak sa parang." O sino po yung nakakita na sa atin ng mga bulaklak? Nang sabi, natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak nito, at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasaganaan ng kanyang paghahanap buhay. Yung buhay po ng tao, ay inihalin tulad naman sa pagkakataong ito sa isang bulaklak o sa damo na natutuyo, at ang bulaklak nito ay nalalagas. Ganun ang buhay po ng tao, napakabilis lamang po. Kaya kung meron man tayong dapat gawin, ituring natin ito na mas dapat nating pahalagahan ang Panginoon sa buhay po natin. At meron po akong kilala na talagang ginawa yung bagay po na ito. Sa aklat po ng Pilipos, si Apostol Pablo, at kilalang kilala po natin yung talata pong ito. Pilipos chapter 3 sa verse 7. Aklat po ng Pilipos, chapter 3 sa verse 7. Ito po ang sabi po ng salita po ng Panginoon. "Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito." Lahat po ng bagay, pinapahalagahan po ni Apostol Pablo noon. "Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga." Bakit po? Dahil kay Kristo. At hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Nakita po natin, si Apostol Pablo, marami siyang pinapahalagahang mga bagay sa mundong ito noon. Pero lahat ng yun ay itinuring niyang walang halaga, alang-alang sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. At nung maunawaan niya na ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala kay Kristo Jesus, kung meron man po siyang pinapahalagahan na sa kanya pong buhay, habang hindi pa siya humaharap sa hukuman ng Diyos, ang sabi ng verse 10, "Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay at makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya, sa ganoon ay mabubuhay akong muli, hari nawa." Kung meron mang naitulong o naibunga kay Apostol Pablo, yung kaisipan na ang lahat ng bagay ay walang halaga, alang-alang sa kanyang pagkakilala kay Kristo Jesus, ang naibunga po sa kanya yon ay nagnanasa siya na mas higit pa niyang makilala, mas pahalagahan ang atin pong Panginoong Jesucristo kaysa po sa mga bagay sa mundo pong ito, kaysa sa pagsunod natin sa sarili nating kalooban. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na magawa po natin yung bagay na yan. Ulitin ko po, bago sa araw po ng paghuhukom ay ituring po natin na ang lahat po ng bagay ay walang kabuluhan. Ibig sabihin po ay lilipas at hindi po mananatili. Bilang panghuli na lang po, meron pong binanggit yung mga ngaral, ano po yung bagay na dapat nating gawin sa mundong ito.
bago sa araw po ng paghuhukom. Doon din po, balikan natin yung atin pong konteksto. Sa Mangangaral chapter 12, doon sa verse 14 ay doon po sinasabi na merong paghatol na gagawin. At anong kailangan nating gawin? Nandun po sa verse 13. Ang sabi doon, ngayon na basa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo. Ang kailangan po nating gawin, ang payo ng mangangaral, ang payo po ng salita ng Diyos sa atin pong lahat ng mga nabubuhay sa mundong ito. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Kung meron man pong iiwan sa atin ang Panginoon sa umaga pong ito, kinakailangan bago sa araw po ng paghuhukom, kung meron man tayong mga paghahanda na gagawin, una, ituring natin na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Pangalawa, matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Matakot tayo sa Diyos. Ibig sabihin, dapat mas lalo tayong maging malapit po sa Kanya, hindi palayo. Pag sinabing matakot sa Diyos, kinakailangan mas nasain po natin na magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan at relasyon sa atin pong Panginoon. Matakot sa Diyos, wag natin gawin yung mga bagay na ayaw po ng Panginoon. Sa halip, sundin po natin yung kanyang mga utos na ibinigay po sa atin at nasa atin na po ito. Babasahin na lang po natin at kinakailangan po nating gawin anumang bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ng Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri at tulungan tayo ng Panginoon na tayo pong lahat ay magawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon sa buhay po natin sa mundo pong ito. Salamat sa Diyos, tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito. Pagpalain po ninyo ang FB page na ito, o Diyos, na ginagamit po ninyo para ang inyo pong mga salita ay makaabot sa iba't ibang panig o sulok ng mundo, Panginoon. Salamat po, pagpalain ninyo ang inyo pong mga salita. Hayaan po ninyo na laging ang kapangyarihan nito ang kumilos at gumawa, Panginoon, sa buhay ng inyo pong mga anak, o Diyos, saan mang lugar naroroon, Panginoon, ang inyo pong mga lingkod, Panginoon. Salamat po, pagpalain ninyo ang nasa likod po ng live po na ito, o Diyos, sa Masaredo family, sa amin pong mga leaders, Panginoon, pagpalain po ninyo sila, o Diyos, at patuloy na ang organisasyong ito, Door of Faith, ay inyo pong panghawakan, Panginoon, at kayo ang maging matibay na pundasyon, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga district supervisor, o Diyos, mula District 1 hanggang District 9, pagpalain po ninyo. Pinagpapala din po namin ang nagaganap, Panginoon, na kasalukuyang pagdiriwang o pagdadaos ng Youth Conference, Panginoon, ng District 9 sa lugar po ng Isabela, Panginoon. At kayo po ang malayang kumilos, o Diyos, puspusin at punuin po ninyo ang bawat mga kabataan na dumalo, Panginoon, sa conference po na iyon. Salamat po at makilala kayo ng lubusan ng bawat isa. Purihin po kayo, Panginoon, pagpalain po ninyo ang Masaredo family, Panginoon, at patuloy na sumagana ang lahat ng kakailanganin po nila para patuloy na makapaglingkod sa inyo. Sa inyo man po sila dalhin, taglayin ng pagsama na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri. Binabalik po namin sa inyong parangal, pagdakila, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Praise God po. God bless po sa bawat isa at sa Diyos po ang lahat po ng papuri. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.